Ayun, alam niyo po ba? Kaya pala sabi doon sa 1 Peter 5:8, ang sabi doon, Satan is like a roaring lion. Kaya pala si Daniel, saan inihulog? Sa kulungan ng ano? Ng mga leon. Sino yung leon? Si Satanas. Di ba? Marami tayong next time. Malalaman niyo po yan, ano? Kaya sabi, the windstorm arose and the waves beat into the boat, and that is Aquarius. Na alam niyo po ba, for these last days, nakatingin lahat yung mga zodiac sign na yan? Nakatingin sa atin, na yung mga basa ng mga horoscope, ina-align pala ng mga beast na yan na nasa air, yung isipan natin, dun sa nakasulat na yon, na dapat mong paniwalaan, na dapat hindi, na dapat nating paniwalaan is the Word of God, hindi horoscope. Dinadaya tayo. Merong mandaraya. Men, kaya gayahin natin ang ginawa ni Jesus. He arose, He rebuked, and speak to the problem. Ano ba ang dinadanas mo ngayon? Ano ba yung bisyo mo na hindi mo mapagtagumpayan? Speak to it. Mula ngayon, tapos ka na. In the name of Jesus, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako magsisinungaling, ayoko na. Satanas, break na tayo. Ayoko na. Amen? Speak. Kasi life and death is under our tongue. Kaya kailangan i-declare mo yan. At lagi niyong iisipin that God lives in us. Kayang-kaya ng Diyos yan. All things are possible sa Diyos. Kaya walang bagay na mahirap sa Kanya. Pumunta naman po tayo dito sa 10 birhen. No? Ang 10 birhen, alam po natin tong kwento. Ang 5 ay matalino, ang 5 ay mangmang. So basahin natin Matthew 25 verse 1. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. Ang bridegroom po ay si Jesus. 5 of them were foolish. So ano ba yung foolish? Mangmang. So ano daw yung mangmang? Sabi rito, thoughtless. Ibig sabihin, hindi nag-iisip. Tamad. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba yun? Hindi. Sabihin mo, hindi. Without forethought. And the 5 were wise. Ay, yung wise daw ano? Sensible, intelligent, and prudent. Now, ang sabi rito, for when the foolish took their lamps, they did not take any extra oil. Sabihin nyo nga, extra oil. Okay. Sabi ko kanina, yun daw foolish ay tamad, lazy. Ang sabi rito, thoughtless, hindi nag-iisip. Kaya ang sabi, dahil hindi nag-iisip, hindi kumuha ng extra oil. Hindi gumawa ng extra effort to change. Hindi gumawa ng extra time to pray. Hindi gumawa ng extra time to read the Word of God. Thoughtless, hindi nag-iisip, ayaw gawin, tamad. Kaya ano ba nangyari sa mga tamad? Tamad umaten ng Sunday service, tamad umaten ng prayer meeting, ng Bible school. No extra effort. Kung walang sundo, hindi pupunta. Aray. Di po ba? Walang ginawang extra effort. At sino yung hindi gumagawa ng extra effort? Foolish, mga mangmang. Sabi mo nga, kamangmangan, tapos ka na ngayon. Hindi na ako papayag. Amen. So, dapat kinakausap natin yan, no? Dahil malaki pala ang kahihinatnan ng mga foolish. Verse 4, but the wise took glass of oil along with them, also with their lamps. While the bridegroom lingered and was slow in coming, they all began nodding their heads, and they fell asleep. Dahil daw sa kabagalan, sa tagal, ang Diyos daw ay bumalik naantala. Lahat daw ay gaganyan-ganyan.
nodding their heads. And they, ang sabi rin all. Pag sinabing all, yung 10 virgins, lahat sila, yung foolish at saka yung matalino, lahat sila nakatulog. Ano ibig sabihin nun? Lahat tayo, ibig sabihin, binigyan ng opportunity. Pero kailangan gayahin mo yung wise. Men, so, verse 6, but at midnight, nung hating gabi na, there was a shout. Ganito ang mangyayari pag nag-rapture. Merong shout. Ano yung shout? Trumpeta, bigla niyong maririnig yan. Tot, 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 tot. Andiyan na si Jesus. Are you ready? Diba? Behold, the bridegroom. Go out to meet him. Then all, sabihin niyo, all those virgins got up and put their own lamp in order. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Verse 9, but the wise replied, there will not be enough for us and for you. Go instead to the dealer and buy for you, for yourselves. Verse 10, but while they were going away to buy, the bridegroom came and the door was shut. Hello? Sino daw tong bumili ng langis? Yung mangmang. Kaso pagbili nila, dumating daw yung bridegroom. At nung dumating, ang ginawa, isinara. Bumibili pa yung mangmang. At nang bumili, pagbalik nila, ano sabi? Later, the other virgins also came and said, Lord, Lord, open the door for us. Pero ano sabi ng Diyos? But he replied, I solemnly declare to you, I do not know you. I am not acquainted with you. Hindi kita kilala. So, ang mga mangmang pala ay hindi kilala ng Diyos. At ang mga mangmang, hindi papasok. Now, sino tong mga mangmang na ito? Gusto kong makinig kayong mabuti and get the revelation today. Mahal ko po kayo. Ang sabi nito, Matthew 7:24-26, therefore, whoever hear this saying of mine and does them will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on the house, and it did not fall, for it was founded on the rock. So, ang tinatawag palang wise, sino? Yung nakinig at nagsagawa. At ang sabi, yung wise lang ang nakapasok. Sino yung hindi nakapasok? Yung mangmang, yung foolish. Kaya sabi dun sa 26, but everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the rock. Kitang-kita natin dun sa parable ng 10 birhen na ang foolish hindi nakapasok. At ipinaliwanag naman ni Mateo na ang foolish pala ay yung nakinig lang. Ang tawag ng Diyos sa nakinig lang, mangmang. Ano naman tawag mo doon sa hindi nakikinig? Ano tawag doon sa hindi nakikinig? Yung nakinig at nagsagawa, ang tawag sa kanya matalino. At yung nakinig lang at hindi nasagawa, ang tawag ay mangmang. Ano naman ang tawag mo doon sa hindi nakikinig pero nandito? Bahala na kayo kung anong tawag nyo sa kanya. No? Di ba? Yung nakinig pala, hindi papasok eh. Hindi ba to very alarming? Teka, ako ay punta ng punta sa biyaya ng Diyos. Mukhang hindi ako makakatanggap ng biyaya dahil ako nakikinig lang. Minsan aantok-antok pa ako. Ang sabi, nakikinig. Wala pa nga nakalagay dito aantok-antok eh. Hindi nakapasok. Sabi ng Diyos, hindi kita kilala. Kasi ang gusto ng Diyos, nakikinig at nagsasagawa. Hindi pa huli ang lahat, amen. Kailangan mong maging doer of the word at kailangan tawagin ka ng Diyos na wise at ang wise ay hearer and
doer. So, hindi pwedeng taga-upo ka lang at taga-amen ka lang. At taga-inom ng kape. Amen. Dahil ang wise daw ay para daw yung tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Sino ba yung bato? Deuteronomy 32 verse 4. Si Yahweh ang inyong bato. Batong tanggulan. Kung bakit ngayon ko lang naisip, ang tawag sa shabu, bato. Ang kanilang bato yan, shabu, usok. Pero sabi rito, si Yahweh ang bato. Batong tanggulan. He is our rock. Mga gawa niya'y walang kapintasan, mga pasya niya'y pawang makatarungan, siya ay Diyos na tapat at makatwiran. Amen? Kaya, kailangan po nating tumayo sa ibabaw ng bato. Matthew 16:15 to 19. Dito, ay tinawag ng Diyos ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ano ba ang sabi ng mga tao sa akin? Sabi ni Simon, you are the Christ. Ay, mga tao, sabi niya, ikaw daw si Jeremiah, ikaw daw si Elijah, ikaw Pedro, sino ako? Ano sabi ng Pedro? You are the Christ, the Son of the living God. Ikaw yung Kristo, ikaw yung tagapagligtas. Ang sabi ng Panginoon Jesus, di ba? Blessed are you. You are blessed. So, pag kinilala po natin ang Panginoong Yesus, ang unang-una po marinig natin sa Panginoong Yesus, pinagpala ka. Nakilala mo ako. Dahil nakilala mo ako, sabi dito, hindi dahil sa sarili mo, kung hindi nakilala mo ako dahil niloob ng aking Ama. So, hindi pala lahat binibigyan ng kapahayagan ng Ama na makilala mo ang kanyang anak. Ang nakilala ng iba, ina, hindi yung anak. Di ba? Yung ina ang nakilala, hindi yung anak. Kaya usong-uso, dyan yung pumapasok yung ligawan mo yung ina. Hindi makakatanggi yung anak. Hindi po yung biblical. Di po ba? Kaya bakit ka tinawag na mapalad ng Panginoong Yesus? At ang sabi doon sa verse 18, I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on this earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on this earth shall have been loosed in heaven. Ano ibig sabihin nito? Ang sabi ng Panginoon, di ba? Pinagpala ka, Pedro, dahil nakilala mo ako. At dahil nakilala mo ko, sabi niya, Pedro, upon this rock. What is this rock? Upon this faith. At dahil nananalig ka sa akin, rock is faith. Pananalig at pagsasagawa. Upon this rock, upon this faith, ang sabi, yung mga may faith, sabi, I will build my church. Gagawa ko ng church. Sabi mismo ni Jesus, ako mismo. At dahil siya mismo ang gagawa, sabi niya, yun lang mga may faith ang tatawagin kong rock. At dahil may faith ka, sabi niya, yung mga may faith, bibigyan ko ng susi. Di ba yung mga faithful lang ang binibigyan ng susi? Yung magnanakaw, hindi binibigyan ng susi? Yung mga tutulog-tulog na bantay, hindi binibigyan ng susi? Ang sabi ni Jesus, di ba? And upon this rock, I will build my church, and the gates of hell, of Hades, will not overcome it. Ibig sabihin, kung ikaw daw ay may faith, ikaw daw ay on this rock, ibig sabihin, di ba pinaliwanag natin that He is the rock? At sino yung nakatayo sa rock? Yung wise. Sino yung wise? Nakinig at nagsagawa. Kaya sabi, upon this rock, I will build my church. And I will give the keys of heaven. Na ibig sabihin, kung ikaw ay kilala mo ako, sabi ng Panginoong Yesus, ikaw ay matatawag na matalino kung ikaw ay nakikinig ng aking salita at yan ay isasagawa mo. At pag yan ay ginawa mo, sabi niya, the gates open, lahat sa impyerno, pati si Satanas, hindi magtatagumpay sa iyo. Hallelujah! Amen!